Magandang araw mga idol. Dito sa video na to ay ipapakita namin sa inyo kung paano ba mag-dismantle ng power supply ng industrial motor. So una namin ginawa mga idol, pinatay ko muna yung selector switch ng control panel para safe yung aming galawan. So natanggal na nung kasamahan ko yung takip ng aming industrial motor. So yung aming industrial motor na yan mga idol, mayroon siyang 6 leads out. So ibig sabihin niya mga idol, pwede siyang supplyan ng 220 or 460. So, yung tatlong linya dyan mga idol, so yung sineseparate ng kasamahan ko mga idol. So, ayan. Ayan mga idol. Ibig sabihin yan ay, yan yung may power supply na 460. So, tatanggalan niya ng tape yan mga idol. Habang binabaklas ng kasamahan ko yung tornilyo ng flange ng aming pump. Ngayon, habang siya ay nagtatanggal ng tape, so nahihirapan siya mga idol kung nasaan yung dulo kasi naka-glove siya. So ayan, natanggal na yung kalahati mga idol. So natanggal na yung tinatapik-tapik niya pa. Hindi pa siya sigurado kung may power supply mga idol kasi nga pinatay ko lang yung selector switch. So hindi niya nakita na pinatay ko yung main breaker. So nilagyan niya ng palatandaan mga idol. Tapos yung isang linya or line 2, kukuha siya ng tape. Tapos lalagyan niya ng palatandaan yung kabila mga idol para kapag ka nagbalik ng power supply is hindi na malilito or hindi na tayo magkakamali. Ngayon, ang gagawin niya ay tatanggalan niya ng bolt kasi nakabolt yan mga idol. So itong isa mga idol na kasama ko ay tinatanggal na rin yung bolt ng footings ng aming induction motor mga idol. So ayan. So, ginamitan niya ng long nose, pliers. So, hindi kinaya. So, eto mga idol, ang ginamit niya. Adjustable wrench. So, masikip na kasi yan mga idol. Kasi mahigpit yan. Kasi kapag maluwag yan mga idol, magkakaroon niya ng short circuit. Kapag nagkaroon ng short circuit, mag-iinit yung wire niya mga idol. O, magkakaroon ng sunog. So, masusunog yung terminal. So, tataas yung amperahe. Kapag tumaas yung amperahe, magtitrip yung breaker. So, titingnan ko yung breaker mga idol, yon. Kung diskumpiyado yung kasamahan ko mga idol na ayaw hawakan, so talaga naka-power off yan mga idol. So, hindi ko lang naipakita kanina. Ayan, natanggal na yung tape ng isa mga idol. So, ito namang line 2. Tatanggalan niya ng bolt and nut. So, mahirap talagang magtanggal ng bolt and nut kapag malaki yung gamit natin. So, adjustable. So, mahirap hawakan. So, natanggal na niya yung bolt and nut mga idol. So, tapos, pinabalik niya mga idol. Kasi kapag hindi niya binalik yan, iniwan niya lang yan dyan sa lapag. So, possible niyan, mawawala yung mga bolt niyan or yung washer. So, mahirapan na maghanap. Ngayon, natanggal na yung line 1, line 2. So, lalagay niya ng palatandaan na tape. Yung bawat linya. Kapag binalik yan, so madali nang ma-identify kung alin yung dapat i-connect sa bawat isa mga idol. Kasi nga, nilagay niya ng palatandaan. So, ganyan ang diskarte kapag tayo ay hindi sigurado sa ating ginagawa. Lagyan natin ng palatandaan mga idol. So, tip ko yun sa inyo mga idol ha. Huwag niyong kalilimutan yun. So, yun talaga ang diskarte ng mga technician. So, kahit sa mga electrical or electrician mga idol. So, last na mga idol, yung line 3. So, tinatanggalan niya ng tape. Tapos, tatanggalin din yung bolt and nut. So, yung bolt and nut na mga idol, so, mahigpit yan. So, hindi pwede yung maluwag dyan. So, kapag maluwag yan, magkakaroon ng loose connection yan. Sabi ko nga sa inyo kanina. Pagka nagkaroon ng loose connection, so mag-iinit yung wire or yung terminal. So pagka nagkaroon ng loose connection o nag-iinit yung wire, magkakaroon ng sunog. So yung terminal masusunog, tataas yung amperahe, magtitrip yung breaker. So ganun yun mga idol. So natanggal na niya yung bolt. Tapos ibinalik niya para hindi mawala. Tapos tatanggalin niya yung grounding. So yung grounding niya nakakabit sa body ground. Ayan o. Ayan, natanggal na niya yung power supply.
So, lalagay niya ng tape yan mga idol para safe. Kasi kapag hindi niya nilagyan ng tape yan, baka may mapadaan na kasamahan namin dyan na hindi alam na natanggal pala yung power supply. Baka pag biglang pagbuhay niya is magkaroon ng spark. So, baka makuryente pa siya mga idol. So, ayan, natanggal na yung power supply. So, ayan yung aming pump mga idol. So, ang tawag dyan mga idol is kubaw pump. Kaya kubaw pump ang tawag dyan mga idol, plastic pump yan mga idol. So, hindi pwede yung metal pump. So, kasi kapag ginamitan ng metal pump yan, so kakalawangin lang yan kasi chemical yung inano niya mga idol, hinihigop. Kaya plastic yung ginagamit sa mga chemical. So, yung kasamahan ko dyan, si Joker Casil, napakalupit niyan, yung aming boss dito ha. Yan yung sinasanto namin dito. Hindi ka basta-basta pwedeng paanga-anga dyan kay Joker. Saka dyan sa kasamahan ko dyan kay Boss Allen, yan, malupit din yan. Napakasipag niyan. Wala akong masabi dyan. Ako lang yung tamad dito mga idol. Joke lang yung mga idol ha. Ako yung salimpusa. Kumbaga, tingnan nyo, kung mapapansin nyo, naka-video lang ha. Ibig sabihin yan, ako lang yung engot dito mga idol oh. So, tinatanggal na yung base nung pump mga idol. So, walang socket wrench na gamit kami mga idol. So, nasa hiraman. So, nagtsatsaga muna kami sa combination wrench at saka sa adjustable wrench mga idol. So, kahit naman yan lang gamit namin, so natatsaga naman yung mga idol. Natatanggal din yung mga idol. So, yan yung aming pinaka-boss dito. Yan yung naka-blue. So, si Joker Casil. So, napakalupit niya mga idol. So, halos ng lahat ng trouble dito, alam niyan. So, ayan, pang-ngisi-ngisi lang. Ayan, ha? Lupit niyan. So, nawala na lahat ng mga kasamahan niyan. Nandito pa rin yan. So, matindi yan. Matindi ang kapit niyan. Hindi pwedeng mawawala yan dito. Pag nawala yan, pilay ang production or yung buong maintenance. Pag nawala yan si Joker dito. So, hinahanap-hanap nga ng aming boss yan eh kapag na-absent yan eh. So, napaka-importanteng tao niyan dito sa aming department na si Joker Casil. Tubong Mindoro yan, malupit yan. Yan ay dating player ng swimming. So, nakasabayan niya pa si Ryan Papa. Player siya ng Istaka nung mga 1990, mga ganon. 2000, ganon. 1990 to 2000. Ayan, so ayaw pa. May naiwan pa yatang bolt. Ayan, so natanggal na yung takip ng pump. Ayan kung nakita niyo mga idol durog. Yung pump kawawa. Pulbos. Ayan pulbos. Ayan. Durog yung ano ba yan, bola? Yan yung impeller, durog. Ayan, nadurog Kasi kapag kaganyan mga idol, nadudurog yung or nasusunog yung pump. Kasi plastic lang yan. Ang nangyayari dyan mga idol, nawawala ng tubig yung pump. So kapag nawala ng tubig yan mga idol, magkakaroon ng dry run. So kapag nagkaroon ng dry run, mag-iinit yung pump. So pag nag-iinit mga idol, ayan ang nangyayari mga idol, napulbos yung mga parts ng pump. So ayaw pang matanggal kasi nga kapit na kapit na. Ayan durog mga idol yung spring tensioner. So ayan, tensioner mga idol durog yung plastic parang giniling na mga idol, parang giniling sa lake machine tanggal yung mga gilid-gilid talagang kapit na kapit mga idol, sakit So ganyan talaga mga idol kapag napapabayaan. So, importante yung laging nabibisita mga idol. So, yan yung ipapalit namin mga idol na bagong tensioner spring
Meron kaming nakuha mga idol. So ipapalit namin dito sa luma. Kasi kapag binalik na namin yung mga idol, yan tensioner na yan, nagkakaroon na ng leak yan mga idol. Kasi nga may mga tama na yan. So ayan o, ang dami o. So babaklasin namin yan mga idol. Papalitan namin ng pump yan ng bago. So paalala ko lang sa inyo mga idol, kung ganito yung pump ninyo, so wag nyo pabayaan mga idol. Lagi nyo bisitahin. Tingnan nyo kung may tubig palagi. So ang ginagawa namin lagi dyan mga idol, nilalagay na namin ng water supply yan. Nilalagay na namin hose para kapag umandar, hindi mawawala ng tubig. Kasi kapag kaya nawawala ng tubig yan mga idol, ang nangyayari dyan, natutuyuan. Kapag patay, so naiiga yung tubig, kaya nadadry run. Kaya ang ginagawa namin dyan mga idol, nilalagay na namin ng water supply na hose sa ibabaw. So meron naman yung ano yan, yung pipe. So pwedeng lagyan ng water supply. So nabaklas na namin mga idol, ayan o. So babaklasin pa yung isa. So andito yata yung impeller yata yon. So durog na durog mga idol. So mahirap ipaliwanag yan mga idol pagka ganyan. So ngayon, bakit na dudurog yan? So, dahil kapababayaan ng mga technician yan mga idol. Hindi yan dahil sa sa everyday use or 24/7 use. So kapabayaan yan, naging bato na mga idol oh. Yan ang nangyayari boss or idol. Boss na tuloy oh. Ayun, natanggal na yung mga tornilyo. So dalawa na lang ang tinatanggal. Ayan, natanggal na mga idol. So kapit na kapit pa rin. So hindi pala yan impeller mga idol. Yun yung lagayan pala ng ng tensioner spring. So durog na durog din oh. So bali wala na pala yung impeller mga idol. Yun pala yung napulbos. Kaya wala na akong nakitang impeller. Ayan oh. So papalitan namin ng bagong pump. Yan, kukuha kami sa ibang pump. Ayan oh. Yung pump na yan matibay yan mga idol. Kaso nga lang natuyuan, na dry run. Ibig sabihin yan. Ayan oh. Lusaw na lusaw oh mga idol. So mahirap ipaliwanag yan pagka ganyan. Hindi na pwede ibalik yan mga idol kasi may leak na yan. Kahit may balik yan, may leak yan. So babaha lang dun sa area. Ngayon ito yung papalit namin na bagong tensioner spring. So kukuha kami ng bagong pump. So yung pump na yan mga idol is lang yan, kahoy-kahoy na lang din yan. Ito lang yung bago dyan. So ito pala luma to. Ayan. So nag-assemble na kami ng kinahoy na pump sa ibang pump. So yung motor pump niyan mga idol, or yung motor yan oh. Kung nakikita niyo yung motor, so matibay yan, teko yan mga idol eh. Hindi nasisira basta-basta yan. Ang nasisira dito yung pump, yung hawak-hawak ng aking kasama na si Allen Bear Rivera. So yan si Allen Bear Rivera, napakalupit yan mga idol ha. Tingnan nyo naman oh. Kapag assemble pa lang oh, kitang-kita na veterano na oh. Siya yung pinakamatagal na dito, nasa 18 years na dito yan sa aming factory. Ayan, yung nag-assemble na yan. So, tingnan nyo naman kung paano siya mag-assemble oh. Talagang parehong pareho. Kasi kapag hindi yan parehong naikabit, hindi pantay, so magkakaroon ng leak yan. So sayang lang yung trabaho mga idol. So ayan oh, kitang-kita nyo naman kung paano siya trumabaho. Ang lupit oh. Ayan oh. Yan si Allen Bear Rivera mga idol. So yan si Allen Bear Rivera mga idol. Kung naipakita ko na sa inyo dong sa isa kong video na sa Transformer mga idol, kamukha niya si Kaleki TV. So napakalupit niyan. Yung si Kaleki TV, makalupit yun ha. Yun yung pinapanood ko rin mga idol. So panoorin nyo din yun mga idol. Si Kaleki, napakalupit. Ayan o. Binabalik na yung pump mga idol. Yung pump na yan mga idol ha, ulitin ko lang yan, ay kahoy-kahoy lang. Kinuha lang namin sa ibang pump. Kasi pagka emergency trouble mga idol, hindi naman basta-basta nakakakuha ng bagong piyesa eh. So nire-request pa yan. Kaya kung kayo madiskarte, mautak, so
kapag ka mayroong panibagong pump or yung sirang mga pump na pwede pang gamitin, o pwede na yung mga idol. So, ang sira lang naman ng mga idol, yung impeller. Yun yung sinasabi ko sa inyo na hinahanap ko kanina. Yung kinakabit niyan, impeller ang tawag yan mga idol. Ayan. So, yan yung na pulbos mga idol. Tapos yan, babalik na yung mismong diaphragm mga idol. So, kasi yung ano, pag namatay yung pump mga idol, magko-close yan. Yung nasa ibabaw na yun mga idol, yung may rubber. Kapag ka hindi nag-close yan mga idol, matutuyo yung tubig niyan. Yun yung mag-i-stack kumbaga sa valve, yun yung ano, ang tawag niya. Kumbaga sa valve, yung check valve mga idol. Yun, naibilik na yung ano, base or yung case nung pump mga idol. So, napakalupit talaga nung aking kasamahan na si Boss Joker Casil na tubong Mindoro. Pero hindi mangyan yan mga idol ha. Malupit lang talaga yan. So, habang binabalik yung pump mga idol, so, magpainit muna kayo mga idol. Oh, ayan! Yahoo! Yan, nag-init ba kayo mga idol? Kunting commercial lang yan mga idol ha. Naiinip yata kayo kasi sobrang haba ng aking video. Ayan, si Boss Joker Casil na napakalupit. Kung mapapansin niyo mga idol, hindi wala ako nakahawak ng kahit anong part dyan eh. Oh. Kaya nga, ano, yun, pangisingisi lang si idol, oh, Joker Casil. Ayan, ang lupit. Kung ano yung pagbabaklas niya mga idol, so ganun din yung pagbabalik mga idol. So ayan, tinuturo pa niya sa kasamahan ko na almost 18 years na din eh. So tinuturuan niya pa mga idol. So ganyan niya kalupit mga idol, si Boss Joker. Sabi ko nga sa inyo kanina mga idol, kapag ka nawala yan dito sa aming planta, so pilay na yung aming department, yung facility department namin. So napakalupit niyan. Tingnan nyo naman ang mga galawan na lang, oh. Mga galawan na malupit. After niya, mga idol, pwede na mag-leave yan. After matapos nitong pump na yan, magpapaalam na yan sa aming boss. Automatic yan. Approve agad yan. So, may sa dibulag yan eh. Para Joker. Ganun talaga, joke. Kumbaga, yung aming boss ay nahihypnotize niyan. Konting paalam lang eh. Permado agad. Kahit hindi pa nga nagsasabi eh. Inuunahan na agad ng aming boss eh. Kaya no, tingnan mo, pangising-ngisi lang oh. Ayan naman, nasa 1 week na naman ang leave niyan mga idol. So, ganun talaga mga idol. Ayan, natapos na. Ibinalik na namin yung ano, yung pump mga idol sa dating lagayan niya mga idol. So, kinakapa na yung mga tornilyo kung nasa na mga idol. Oh. So, yan yung sinasabi ko sa inyo mga idol. Kaya dapat kapag ka magbabaklas kayo, alam niyo yung babaklasin nyo. Hindi mawawala yung mga parts. At kasi kapag ka nawala yung mga idol, so mahirapan pa tayo yan. Magpapatagal pa yon mga idol. So, ganyan lang mga idol. So, hindi biro yung trabaho niyang mga idol ha. So, mahirap yan. Masikip kasi yan, maliit yung pwesto. Ngayon, mga idol, ibabalik na yung power supply. So, kung ano yung tinanggal niya mga idol, yun din yung ibabalik niya. Ayan. So, ipinasok na niya yung flexible dun sa terminal ng aming industrial pump. Habang nagkakabit na rin ng bolt si paring Joker Casil, kinakabit na rin yung bolt ng mga plants. Ayan o. So kung mapapansin niyo mga idol, plastic lang yung mga tornilyo ano. Kasi nga bawal nga yung ano mga idol, yung metal. Kasi kakalawangin yan.
Chemical pump lang yan eh, mga idol eh. Kung mga tubig-tubig lang na ordinary yan, pwedeng bakal yan. Eh, ibang usapan na yan. Chemical yan mga idol eh. Ayan. So, ngayon mga idol, ano ba yung ginawa niya dati? So, nakalimutan mo na ba, pare? Ako na nga? Hindi, joke lang. Kala mo na marunong eh, no? Nakikiali-ali pa eh, oh. Ayan. Ba? Parang hindi pa siya sigurado eh, oh. Ayan. So, madali na yan mga idol kasi nga siya na naman ang nagbaklas kabit niyan eh. So, matatandaan pa rin yan. Yun nga lang, maliit yung mga bolt at tornilyo. So, compare doon sa mga gamit namin. Ang laki kasi ng adjustable eh. Kaya medyo nahihirapan siya. Ayan. Oh, oops. Ba, may dala na palang combination. May dala na, oh. Kanina wala kasing dala eh. Nung nagbaklas eh. Nagdala na ng combination wrench. Ang hirap nga naman ng adjustable kung adjustable yung gagamitin mo eh. Napakalaki. Ayan. Tapos, nasaan na ba yung line 2? So, huwag mo kalimutan. Baka magkabaliktad dyan pare ha. Okay lang naman yan magkabaliktad mga idol. Mag-iiba lang yung ikot niyan. So, kung dati ay forward, pag nagkabaliktad dyan, magiging reverse yan. So, imbis na pahigop yung chemical, so, paano na yan mga idol? Pabalik. Pabalik doon sa tangke. Ayan. So, ganun lang yung pagkakaiba ng mga idol. So, huwag kayong matakot na magkabaliktad dyan mga idol. Kapag nagkabaliktad, ibalik nyo lang kung ano yung tama. Kung hindi nyo alam kung paano yung talagang tamang rotation, so, ginagamitan ng ano yan, phase sequence. So, yun yung tinatawag na phase sequence tester. Merong mga machine kasi na pag nagkabaliktad, masisira yung yung mga machine. So, dito sa mga pump, katulad nito, so okay lang magkabaliktad dyan. Babaliktad rin lang din yung wire niyan. So, ganun lang yon. So, kung gusto nyo talaga ng tamang direction ng ikot, so gumamit kayo ng phase sequence mga idol. Kung hindi nyo alam kung ano yung tamang ikot ng motor. So, kung gusto nyo malaman kung paano gumamit ng phase sequence tester, so, bisitahin nyo lang din yung aking mga video mga idol. Meron akong video dyan mga idol sa aking YouTube channel ha. So, paano gumamit ng phase sequence mga idol. So, kompleto na ako dyan mga idol. Paano gumamit ng tester, paano magpalit ng bearing. So, bisitahin nyo lang itong aking YouTube channel mga idol. So, marami kayong makukuhang idea dito. Yun nga lang, mga pangit yung video ko. Pero at least, yung mga idea at yung mga aral, may makukuha kayo ha. So, hindi ko naman na ipagmamayabang yung aking video na maganda. Ang may pagmamalaki ko lang doon mga idol ay yung yung may mapupulot kayong kahit konting idea. Okay yun mga idol, mahalaga yun sa mga baguhan. Lalo-lalo sa mga fresh graduate, sa mga bagong technician. So, napakahalaga ng mga pinagsasabi ko dyan mga idol. So, hindi biro yan mga idol kahit medyo may kalokohan yan. So, totoo yan mga idol. So, ganyan talaga yung mga technician. So, kinakapalan na lang nung balot nung aking kasamahan mga idol. Kasi nga kapag manipis yan, so magkakaroon yan ng ika nga, sabi ko nga kanina, mag-iinit yan. Kung yung babae at lalaki nga, pagka nagtabi nagdikit nag-iinit ano pa kaya yung wire na yung mga idol. So, ganun din yun mga idol ha. So, kinakapalan niya yung balot para sigurado. In case na pasukin nga ng tubig or matalsikan ng tubig, so, hindi magkakaroon ng short circuit or mababasa yung ating terminal. So, ngayon, malapit nang matapos itong ating video, ay ang mapapayo ko lang sa inyo mga idol, kung ano yung tama, gawin nyo. Kung ano yung mali, huwag nyo gawin mga idol ha. So, mga baguhan mga idol, mag-aral muna kayo kung ano yung iniutos sa inyo ng mga boss. So, sundin nyo mga idol. So, saka na lang kayo sumuway kapag
Matagal na kayo mga idol. Wala tayong magagawa kapag kabos na yung nagugutos sa atin. Ayan, inaayos na lang yung mga wire mga idol ng aking kasamahan na si Allen Rivera na napakalupit. Ayan, binabalik na yung takip ng terminal. So kung mapapansin niyo, Teco yung makina na yan. So napakatibay niyan. Teco motor pump na yan. Ang mahina lang dyan yung pump, pero yung motor matibay yan. So tapos na pala mga idol, ilalagyan na lang ng tubig or pangkaon. Kasi kapag walang pangkaon yan mga idol or tubig, sabi ko nga sa inyo kanina mga idol, pag gumana yan, madadry run yan. So mag-iinit yan. So malulusaw ulit yung pump niyan. So nilalagyan talaga ng tubig yan. Parang deep well mga idol. Or parang yung mga sinaunang bomba ang tawag sa amin sa Marinduque. So ayan, tapos na mga idol, nalagyan na ng tubig. So pwede nang buhayin. Buhayin natin. Hindi pa gumagana. Baka nakababa yung yung float switch kasi may float switch yan. Ayun, gumana na pala mga idol. Ayun. Ayos lang yung float switch. Ayan, tingnan natin yung pressure mga idol. Matatapos na itong video. Tingnan natin. Ayan, bumabang bigla. So thank you for watching mga idol.